pong si Uwan na papasok po ng bansa ay magiging super typhoon. Pinakamainam po alamin lang natin itong characteristics ng super typhoon na ito through Chris Perez, ang ating pong kaibigan na Assistant Weather Service Chief ng Pag-asa. Chris, good morning Chris. Magandang umaga po, Sir Ted at Miss Angela at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. O sige, pwede muna natin malaman itong si Uwan, kailan ang pasok sa PAR and then yung kanyang pagkilos, gaano kabilis at yung kanyang lawak, no, yung rain band nito at ano ang kanyang katangian o characteristics? Sa ngayon, inaasahan natin na posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Pungwong. At ito nga ay bibigyan natin ng local name na Uwan kapag pumasok na ng PAR. And then ang projection natin ay halos patungo ito sa northern and central Luzon area. Yung sentro lamang ang pinag-uusapan natin sa ngayon. Pero dahil sa lawak nito, ang radius po nito ay umaabot ng hanggang 720 kilometers mula sa sentro, posibleng maapektuhan ng ilang bahagi ng Southern Luzon including Metro Manila simula ngayong darating na linggo hanggang sa darating na Martes. So, yun nga, yung sa lawak nito, kahit ang tinatayang sentro, ang inaasahan nating tutumbukin at tatawirin ay yung ilang bahagi ng Northern Central Luzon. Pero dahil malawak po ang radius, sakop pa rin po ng rain bands, ng wind signal, possible, ang Metro Manila at ilang bahagi po ng Southern Luzon area. Kaya ngayon pa lamang po ay, yun nga, nagbibigay kami ng abiso sa ating mga kababayan sa buong Luzon na patuloy na mag-monitor. At magkakaroon po tayo ng press conference mamayang 11:30 para mas may paliwanag natin na ang nang mabuti yung sitwasyon regarding itong papasok na bagyong Uwan. Okay, sige. So Uwan papasok ng PAR early Sunday morning. Ay, hindi po. Either mamayang gabi or bukas ng madaling araw. I see. So, okay. Mamayang gabi or tomorrow early morning, papasok ng PAR. Tama po. Okay. Yung pasok ng PAR. And then, yung paglapit sa kalupaan ng ating bansa at magsisimulang maramdaman yung epekto ng weather, posibleng magsimula po sa linggo. Hanggang Martes po yun. Okay. Ganito, kung kami may mga event, no? Kung kami may mga lakad bukas for Metro Manila and peripheral areas, so far naman, maganda-ganda pa ang panahon. Tama po. Yung ngayong araw hanggang bukas, okay pa yung mga activities natin. Kung may lakad tayo within Manila or say, for example, sa western section ng Central Luzon or ng Southern Luzon area. Pero beginning Sunday, iwasan na po. As much as possible, i-cancel na po. Kung may event tayo ng Sunday onwards, ilipat po natin na ibang date. Ayun, para lang maiklaro ho natin kasi nga ano ho ito super typhoon po ito. Ngayon pagpasok ng PAR at eventually nga lalapit sa kalupaan, ano ang mga posible lang na taas ng wind signal sa Metro Manila? Para lang sa mga operators ng billboard na naman sa lahat po ng mga may biyahe for Metro Manila, Southern Tagalog Region, including Central Luzon. Ang nakikita po natin, posibleng pinakamataas na wind signal sa Metro Manila ay umabot na hanggang wind signal number 2. Okay, sige. Signal number 2. Wind signal po ito, no? Lakas ng hangin. Tama po, opo. Ngayon, usually yung mga lugar na medyo may kalayon sa sentro. Alright. 700 plus kilometers ang radius nito, ang lawak ng kanyang ulan. Yung bang peripheral areas mula dito sa mata nito, aabot hanggang red warning category ang buhos ng ulan? Meron po tayong mga lugar na inasa nating posibleng abutin ng red rainfall warning, no? Yung sa ipapalabas nating weather advisory, karaniwan ito yung pinakamalapit sa sentro. So kung magkakaroon ng mga lugar na uulanin ng more than 200 millimeters, karaniwan kapag red yung color natin sa weather advisory, more than 200 millimeters sinasa natin pag-ulan. Sa ngayon na nakita natin, nakararaming bahagi ng northern and central Luzon. Okay. Ngayon, ito bang pagtama nitong si Uwan, yung sentro nito mismong at area ng landfall, sa mga oras na ito, anong accuracy percentage nito para matukoy natin talaga? Well, ganito po yan. No? Kasi kapag yung mas tumatagal yung forecast period, mas lumalawak yung forecast period mo,
mas lumilit ang tsansa ng likelihood na mangyari yung ganong event. Ibig sabihin, tulad ng forecast natin kaninang umaga, ang possible landfall pa is Lunes ng madaling araw. So kung sisimulan natin Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, at least we have 3 days, more or less, sabihin na natin, yung confidence natin is maglalaro sa around 80% na ang sentro ay posibleng tumama ng either Isabela, Aurora area sa darating na Lunes ng madaling araw. Oo, para din yung paghahanda talaga. Ngayon, kahit na hindi ka sentro, hindi ka sa mata, siguradong aabutin nito lakas ng ulan at pati hangin, pati Central Luzon, no? Tama po. Actually, pati Southern Luzon, Sir Ted, magandang bagay. Maganda na nag-focus din po yung conversation natin na hindi lamang sa sentro. Kasi baka yung mga kababayan natin, pag sinabi natin tatama yung sentro, baka akala nila isang tuldok lang sa mapang bagyo. Hindi po. Malawak po ang bagyo. So simula sa sentro na yon, pag sumuka tayo ng 720 kilometers mula sa sentro na yon, yun yung mga areas na posibleng maapektuhan ng bagyo sa mga susunod na araw. So kung ang sentro natin, kahit ang sentro natin tumama ng either Northern Luzon, pero yung lawak na 720 kilometers, mag-extend po yun up to the Southern Luzon area, including Metro Manila. Kaya maganda po na, yun nga, itong conversation na to, nagpo-focus din tayo sa lawak, hindi lamang sa sentro. Oo, aabutin to Bicol kasi 700 kilometers yan no? From... Tama po. Tama po. Actually, yung bago siya totally mag-ulan sa mainland dito sa Northern Central Luzon, ang pinakaunang posibleng ulanin ay yung ng bahagi ng Bicol at ng Eastern Visayas. Yun yung unang tatamaan ng rain band. Tama ba ang radius more than 1,000 kilometers? No. 700, sir. 720 kilometers po. Okay. Kasi yung isang weather bureau nagsabi na ang radius daw 1,000 kilometers. Kaya talagang nakakatakot, no? Na yung kilometro, yung lawak nito, para mong sinabi na magmula sa Baguio City all the way hanggang sa Matnog, Sorsogon na mahigit, hanggang Mindanao na aabutin, no? O sige. So okay. Sige. So sa ngayon itong si Uwan, kung sakasakali na siya ay lilihis man, ano ang mga posibilidad na bumaba ito o pumanik kumusta sa Benguet, sa Cordillera? So ganito, Sir Ted, no, sa forecast track natin, may tinatawag po tayong area of probability. Yun yung parang APA na nakapaligid dun sa center track. Ngayon, kung titingnan po natin yung APA na yun, yung area of probability, nagpapakita siya ng other scenario, bukod sa yung inasa nating pagtumbok ng sentro sa Northern Central Luzon area. Dun sa southern part ng area of probability, makikita natin na may posibilidad din pala na mahagip yung bago tumama ng Central Luzon, pwedeng mahagip itong Catanduanes. Or doon naman sa pinaka-northernmost na area ng probability, pwedeng ang landfall natin dito sa may bandang Babuyan Island. So, yun po yung isa ring magandang part ng discussion na to na nag-focus tayo, ano yung inaasahan mo nating tutumbukin ng sentro at ano pa yung iba pang senaryo based from the area of probability. So, in general, kailangan maging handa yung mga kababayan natin. Pag pinag-usapan natin landfall, no, kailangan maging handa ang mga kababayan natin simula po dito sa Catanduanes area all the way sa may bandang Babuyan Island. For possible landfall scenario. Okay. Pero of course, yun yung binanggit ko kanina, yung mas mataas ang tsansa, Isabela, Aurora area. Opo. Would you know kung sasabay ba ito yung high tide sa panahon ng pagtama nito, especially dito sa peripheral areas along the scene nitong Aurora? Well, sa ngayon kasi yung sa pinaka-forecast natin, nasakop lang po within the 24-hour period. Pero maganda rin pong ma-open yan para just in case ay bibigyan din natin yan sa pag nagpapaliwanag tayo kung ano yung possible height ng daluyong na mararanasan at kung magko-coincide ba ito sa high tide event over those particular areas. Oo, kasi halimbawa, no, Angel, sa Bulacan, kapag high tide, yung area ng Malabon, no, dikit na ng Bulacan ito, no, dito sa Hagonoy, kapag high tide, ano yan nababarhan din yung daloy mo sa dagat. So kapag nataon ka ng napakalakas ng volume ng ulan sa bagyo, no, nataon ka ng high tide, isa yan sa mga nagiging dahilan din na ang taas ng tubig, hindi ba, Chris, no? Una po.
Actually, ang tawag natin dyan is storm tide. Kapag nasabay yung storm surge sa high tide, yung storm tide na yung tatama sa dalampasigan natin. Kaya maganda pong nabanggit nyo rin na kailangan maging aware yung mga kababayan natin na tatamaan ng bagyo, lalo na naninilan sa mga coastal areas, no, na ano nga ba, kung high tide ba o low tide dun sa lugar nila sa pagtama ng bagyo. Para just in case, mapagpaplanuhan nila yung extent ng paghahanda nila in terms of lilikas ba sila sa mas mataas na lugar, designated evacuation centers, just to name a few of the things that we do normally. Sige. So, Chris, salamat na marami sa iyong paliwanag. Ito napaka-importante nga na maaga pa lang makapagbigay na po ng tamang informasyon at babala sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, Chris! Maraming salamat din po at magandang araw sa lahat. Opo, thank you. Si Chris Perez. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!